lahat mga kapatid. Palakpakan natin si Lord sa ating pagsisimula sa ating gawain ng umaga. God is good. God is good. And I'm so blessed and joy to see you again po ng mga kapatid. Pasensya na po ako po ay absent last Sunday at medyo hindi lang po maganda aking pag. Ngayon po medyo mo stay na po, no? Pag-ituloy-tuloy yung pagalingan. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Opo, mas mabuti kaysa kahapon. Ano po? And sa atin po pasimula, tayo po ay basahin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Genesis chapter 22, verse 14. Genesis chapter 2, verse 14. Kung nandiyan na po kayo, or meron po tayong verse sa atin pong projector, let us read the Word of God. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkalooban. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok si Yahweh ay may nakalaan. Okay, magpapuri sa Panginoon sa kanyang mga salita, and just goes to show po, our Lord po, our Heavenly Father is called Jehovah Jireh. Po, God will provide. Amen. Can you say God will provide? Amen. Thank you, my Lord. Quick testimony lang po, no? Mabilis yung testimony lang po. Once upon a time, ako po ay nag-donate ng kidney. And I had this medyo difficulty sa pagbubuhat, no, ng medyo mabibigat na bagay. And then, I had this parang back of my mind na Lord, sana ay nawa, usapang CR muna tayo. Okay lang ba? Usapang CR. Wala na. Usapang CR. And so, I was parang at the back of my head, sana may bidet, tsaka okay yung shower. And so, kasi sa bahay, wala masyadong bidet and shower. Moving forward, without me telling my dad, si Papa, bigla siyang nagpakabit siya ng shower. Without me, kasi syempre, pag medyo bawal ka magbigat ng yung tabo, kailangan, nung pasimula ng aking post-op, konting-konting tubig lang yung, so pasensya na po sa mga nag-uumagahan dyan. Konting-konting lang po yung tubig na inano ko sa tabo, pang-buhos, pang-igo, ganyan. And so, bawal po kasi punuin yung tabo kasi medyo masakit na. And so, true enough, no? Si Papa, hindi ko alam kung yun ba yung dahilan niya, kung bakit pa sa post-op. Ayoko nang malaman din. But it goes to show, no po, sa atin pong mga tatay, especially to our Heavenly Father, alam na ni Lord yung mga kailangan natin, hindi pa natin sinasabi. No po? And truly, as we see here sa story ni Abraham, that Abraham was put into a test, no po, naialay ang kanyang sariling anak. But we see here, no, na grabe yung faith ni Abraham. Talagang magpatuloy pa rin sa pinapagawa ni Lord because he know, no, simula pa lang, before pa lang umakyat sila ng bundok, sinabi ni Abraham, may ipagkakaloob ang ating Panginoon. Amen? God will provide. Amen. And tayo po ay tumayo. At sama-sama na pumikit. Ayaw mo po at minsan pa dumako sa presensya na ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito kami po, Lord, ay nagpapasalamat sa pagpapala, Panginoon, sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, sa panibagong buhay, panibagong umaga, Lord, at sa pagdating niyo sa amin, Lord God, sa lugar na ito, Lord God, ng ligtas. At makita, Lord God, namin yung aming mga kapatid sa pananampalataya na sumamba at magpuri sa iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan na kami, Lord God, ay laging Panginoon ng iyong presensya. Sa oras na ito, Ama, ang aming mga paningin ay sa iyo, ang aming mga pandinig ay sa iyo, ang aming mga atensyon ay sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw ay maitaas, ikaw ay maluwalhati sa aming pagpupuri, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na ikaw ang Diyos na aming maluwalhati. Karapat-dapat po kami, Ama, ng pagpupuri sa iyo. At sa oras na ito, Ama, ako po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng iyong provision. You truly are our Jehovah Jireh. You, Lord, will provide, Panginoon.
At tulad nga po, Ama, nasabi, Lord God, sa aking devotion, what we don't have is we don't need. What we have is enough. What we don't have, we don't need as of now. But what we have is enough. And truly, Lord God, ay nandyan ka sa aming buhay and you are more than enough, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. And Lord, as we give you praise, as we give you worship, remind us, Panginoon, ipaalala niyo po sa amin, Ama, tulad nung sa pinagdaanan ni Abraham, sa time, Lord God, na kami humarap sa aming buhay, na tila kami ay walang maihahandog, tila ubos na, tila wala na, Panginoon. Lord, remind us of how gratefully you provided, Panginoon, sa amin pong mga pangangailangan, Panginoon. You came to our rescue, Lord God. Let us be reminded of the great joy of how good you are, Lord. Nung pagkakataon, Panginoon, that you rescued us, you provided, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Truly, Lord, you are a great provider and we want to worship you. We want to honor you this morning. And Lord, we want to say a short prayer to our teacher Margie this morning. Let us with honor, Lord, paalala niyo po sa amin, Lord God, kung paano kayo kabuti sa kanyang buhay, Ama. Abutin niyo po siya, Lord God, na ibang pagpagaling na kamay sa kanyang pong tuhod. Lord, in Jesus' name, Lord God, your healing be upon her, Lord God. Kayo po ang Diyos na mag-comfort sa kanya, magpapatatag sa kanya, to endure, Lord God, yung pain, that the joy that comes from you overflows, Panginoon. The blessing, the favor from you overflows in her life, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. And tunay nga po, Lord God, na sa oras na ito ay pinagkakatiwala na po namin siya sa inyo. Kasama din, Panginoon, na amin pong pagpupuri sa iyo, sa amin pong pagsamba, sa amin pong pag-lead sa amin, Lord God, na worship meeting team, Panginoon. We pray, O Father, Lord God, nabuksan niyo nga po, Ama, ang burumawa ng langit, Panginoon. Nagliwanag, Panginoon, ang iyong glory, ang iyong holiness, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. That we will praise you, we will worship, we will give you our best clap offering, we will give you, we will sing you our best hallelujah. How beautiful your love, O Lord. Maraming salamat po, Ama, minsan pa. At sa iyo na po namin, Lord God, pinagkakatiwala ang lahat. Itataas ka namin, pinapapurihan, pinasasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Hari po po ngayon natin ang isang masigabong palakpak para sa ating mabuting Panginoon. At sama-sama po natin gamuhin ang presensya
Ikaw ay napakadakila. Ikaw ang hari ng lahat. Our amazing God, the King of Kings, our mighty and firm foundation, Lord. Hallelujah, Lord. You are always with us, Panginoon. So, Lord, let's let this lip of ours sing praises and worship, Panginoon, na sa'yo lamang namin binabalik, sa'yo lamang namin inialay. Hallelujah. Bow my hands. Hold my hands with me. I'm the day you're mine. Oh, that I hold on my many times. I have tasted and seen of your name. You satisfy me. You satisfy me. You satisfy me. Spirit, Lord, open up heaven's door.
is good. Hallelujah. And truly, God's love so. Hallelujah. 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 Papuri sa Panginoon. Diba? Sa ating pag-awitan. And truly, how beautiful the love of our Lord is. And we know that this is the only love, diba, that can satisfy us. Hallelujah. Hallelujah. Papuri sa Panginoon. At ngayon po, ay tayo po muna ay, minyan, ayan, ikaw mo muna yung ngiti ng katabi mo, mukhang magpapasalamat din mukhang masalamat Abang we see goodness of our Lord, hindi man this week, but throughout our life, no? But na gusto mong magpasalamat sa atin pong Panginoon throughout the week. Mukhang may nahihiya pa. Pero gano'n nangiti sa ni Sister Babylon, hindi ko alam kung mapapasalamat. Ano po, no? But yun, gusto ko na lang din po magpasalamat sa Lord. Ano po? Una nga po yung testimony ko kanina. Thank you pa. Love you so much. Thank you. Ano po? And yun, no? And truly, we see na po na pagkilos na ating Panginoon. Ano po? May times po talaga na you have desire in your heart. Alam mo namang pleasing and talagang kalooban din ni Lord. And talagang, pag dumating talaga yung perfect time na talagang ito na yung tamang panahon, ito na yung tamang oras, talagang ipagkakaloob niya. So po, and I also love to thank po yung natapos naming series sa OMCEL and sa amin din po natapos na celebration kahapon na kami po ay tumugtog sa studio, hindi man po kompleto, but it was fun. Hindi man perfect yung mga pagkakatugtog. But what's important is we had fun, we had fellowship. Ano po, hindi po kami palakain minsan, kami po ay palatugtog. Pero palakain din po kami. Ayun, mapamuri po sa Panginoon. Sino po? Nais-sort sila. Si Brother Enan, palakpak counselor sa buhay. Si Brother Enan. Good morning po sa ating lahat. Aking po nagpapasalamat sa araw nito, ang 66 birthday ng aking Ate Jenny na aking pupuntahan sa Martes. Sana ko itong araw na to ang guna ko, pero siyempre may commitment tayo sa Panginoon. Unahin natin muna siya bago ang iba. Kung medyo naghihinakit sa akin, pero dahil nasa ang Panginoon naman ang priorities natin, naunawaan niya. Salamat sa Panginoon at salamat sa buhay ng Ate Jenny ko na namumulila sa kanyang asawa sa pagkakalisa ng February. Ay salamat naman po na kamumuna. Dahil sa bagay na yon, ang pagmamahal ng kapatid ang kailangan madamaan. Lalo na sa kalungkutan. Salamat po. Thank you, Brother Enan. Mahal niyo ba mga kapatid niyo? Parang inaaway niyo palagi Puri sa Panginoon po, to brotherly and sisterly love mo. Nag-iisa lang yan sa mundo. Awayin niyo. Pero pagdating ng araw, mahal na mahal niyo yan. Ano po? Sino po? Nais-sort pa salamat. Si Ella. Palakuha natin si Lord sa buhay si Ella. Good morning po. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung life verse ko po muna, which is sa Romans 8 verse 18 yan. Our current suffering is not worth the future glory that He will show to us. Life verse ko po yun siguro dahil maraming beses na po nireveal sa akin ni Lord na kung ano man po pinagdadaanan natin ngayon is yun nga po, hindi mo maiko-compare sa plan or future na inihahanda niya sa inyo. So, gusto ko pong magpasalamat kasi last week may bago na naman pong very miracle na shinow sa family ko si Lord. So, ako po ay first year student po. First year student po sa school ko po sa PCU Las Marinas po. So magsa-start na po kasi yung klase and not yet po, hindi pa rin po ako enrolled. Ako po ay isang scholar, pero bago po kasi ma-enroll, may babayaran po kami miscellaneous fee na hindi po cover po yung scholarship po na nabigay po sa akin. Parang hindi pa po ma-provide po ng timeline ng family namin. So, nung una-una po, nung malapit na po yung pasukan, parang Sunday po, no, tas Monday pasukan na. Sasabi na kay mami na, Mami, parang kung
kung mahuhuli po or kung matatagalan pa po yung ganun po, hindi pa po ma-provide, nilalambing ko na sila mommy and daddy na payagan muna ako mag-skip ng 1 taon lang. Kasi sabi ko, babawi na lang po ako next year. Kaso hindi po pumapayag si daddy, ayaw po talaga ni daddy pati ni mommy. Tapos nung kalaunan po, yun po, meron po nung every prayer meeting po, piniprayer request ko po siya kasi po, meron po sana akong money na ini-expect po na pinag-pray ko siya. Tapos kaso po, sadly, hindi siya binigay ni Lord. So, mas lalo po akong nanghina na sabi ko, baka hindi sa akin meant ni Lord. Sabi ko, baka hindi po sa akin to meant ni Lord. So sabi ko, sige Lord. So for that time po, parang fix na sa utak ko na gusto ko muna sana mag-work. Kaso, yun nga po, may mas greater plan sa atin si Lord na last minute, bigla lumapit sa akin si Daddy. Sunday po na sabi niya, okay na, pwede ka nang makapag-enroll, pwede ko na daw pumahabol. That time po, nang hindi na din ako, sabi ko, late na ako. Natatakot po kasi ako malate kasi po, sabi nila, mahirap daw yung course po na kinuha ko. Kaya sabi ko, natatakot na po ako. Tapos pagdating ko po sa school, dala ko na po yung mga anak ko, sabi ko po, parang kailan po yung start ng klase? Tapos sabi po, ay hindi, na-move yung klase next week, orientation pa lang ngayon. So, sabi ko, thank you, parang sobrang grateful ko po na, yun nga po, parang kahit siguro po kung yung plan ko po nun is mag-work and mag-stop na agad, mas may magandang plano pala sa akin si Lord na nai-reveal po. Yun lang po, maraming salamat. Thank you po, Lord. And love you, Mami, Daddy. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. Really, we see the po in testimony po ni Sir Ella. Truly, sometimes akala natin, Renzi na, but God will make a way. God will provide. Papuri sa Panginoon. Bilang first year college din po, nakaka-relate po. Mukha na ba? Pero papuri sa Panginoon, doon po nila napakabuti. Po, ihanda na po ating mga sarili. Ating pong mga card, ating padinig. Po, sa salita ng Panginoon sa buhay po ni Pastor Ferdy. Palakpakan sila. Pastor Ed. Okay. Before tayo mag-start, pwede po bang humingi ako ng prayer sa bawat isa? Kasi galing-receive ko lang po ng chat ni B-Boy. Dadalhin na po sa MRI si Sister Maggie. So, kachat-chat lang mismo ng anak ko na papunta na sila sa MRI department sa ano. Pwede bang mag-pray po tayo? Pag-pray po natin yung wisdom ng doctors and then yung good result na kung ano man yung kalooban ni Lord ay mangyari sa buhay ni Sister Maggie. Lord, we thank you Lord for this opportunity na kami magkakasama ng mga langin, itaas. Sister Maggie, Panginoon, na papunta na po siya sa department ng MRI, Lord. We ask your presence, Lord, sa buhay ng mga doctors, nurses, Panginoon, na magka-handle, Panginoon, ng MRI. Dalangin po namin na hindi po sila magkamali at maalagaan po nila ng mayroong pagmamahal, hindi dahil sa ibabayad, kundi, Panginoon, yung pagmamahal na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hindi sila magkamali sa lahat po nilang gagawin. And we are looking forward, Lord, sa magandang resulta. At kung ano man yung plano mo, Panginoon, na makapagbibigay ng lunas sa karamdaman na dumapo muli kay Sister Maggie. Maraming salamat po kay sa panalangin ng ating mga kapatid na nandito ngayon. Pinigling na po namin, Lord, ang victory ng prayer na ito sa buhay ni Sister Maggie. Thank you so much, Lord, sa kay B-Boy niya sa kanyang pagsama, Panginoon. Tinatas ka namin, pinasasalamatan ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Puring ng Diyos. At sa mga hindi po nakakalam, Sister Maggie po ay dinala po kahapon sa Perpetual Medical Center dyan sa May Las Piñas. Kasi ilang araw na pong nag-twist yung kanyang kaliwang tuhod. Actually, yung pananakit na ito, dati pa. 2018 yung first time, kasi 2017 nung nakatira. Hindi namin alam kung doon talaga nanggaling yung ano na yon, yung problema. 2017 nung nakatira pa kami sa Green Gate, ay nahulog siya sa hagdanan. Kaya yung tuhod, yung parang na-pwersa. Okay. So, ipagpapasalamat ko rin kasi another opportunity na biograph ko rin katulad yung mensahe nung nakaraan. Magamit pa rin ang Panginoon despite nitong situation namin na dapat andun ako sa hospital. Pero mabuti ang Diyos kasi lagi siya nagpo-provide
Lalong-lalo na. Kasi kailan ba? Ilang araw na, pang 5 days na kahapon na hindi siya makatayo kasi nag-twist nga yung kanyang tuhod. Ayun, yung wisdom na ibinigay sa amin ni Lord, sabi ni Sir Maggie, huwag muna. Hanggat kaya ko, huwag muna. Pero yung pain, siyempre sumasakit pa rin. Yung miracle ni Lord kasi, hindi siya pwedeng magbiyahe. Hindi rin pwedeng gamitin yung kotse namin kasi hindi niya talaga may tiklop yung kanyang kailangan nakaunat lang kung ano man yung pwesto niya, yung hindi mo pwedeng igalaw. Yung ambulansya ng Pascam 2 ay sira itong mga nakaraang araw. Okay? Sa madaling salita, purihin ng Diyos kasi kahapon kami nila, nung isang araw, before nung kahapon, ay naayos yung ambulansya. Okay? So, para bang ang Panginoon, sabi nga ni Ella kanina, ang Diyos nagpo-provide palagi yan. Ang kanyang pagkilos laging perfect time. Okay? Ang kailangan lang talaga natin is to remain o manatili sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, manatili lang tayo. Sabi nga, di ba, relax ka lang. Ha? Dahil nasa mabuting kang kamay kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Okay? Salamat sa Lord muli at sa mga panalangin. Claim na po natin na within few days mga kanina. Kasi hindi naman, kung may makita man problem, hindi po talaga totally bibilitin yung kanyang tuhod. Parang mayroon ang gagawin laser o ano man yung gagawin ng doktor sa kanya. Pero yung sad to say din na ma-extend yung kanyang pamamahinga, hindi pa natin siya makakasama. Kasi yung recovery period ng procedure na yun ay tatagal ng 4 weeks to 6 weeks. Okay? So, ilang buwan pa. Ulit mo nadagdagan. So, naniniwala pa rin kami na ang Diyos ay pinagpapahinga pa ng mabuti sa Maggie. Okay? So, lagi namin tinitingnan, hindi negative, kundi maganda lagi yung plano ng Panginoon Diyos. Okay? So, ngayong umagang ito mga kapatid, yung message ni Lord, maaaring ilang beses na po natin itong narinig, nabasa sa mga devotion natin, sa mga prayer meeting, sa Sunday service, pero gusto kong ibahagi pa rin ito sa inyo dahil mayroon itong paalala po sa atin na kung saan ito rin yung humahadlang kung bakit yung buhay po natin ay nananatiling walang kapayapaan, walang kagalakan, at hindi natin makita ng malinaw yung magagandang plano ng Panginoon Diyos sa atin. So sa madaling salita, hindi natin nare-receive yung mga biyaya na dapat ay tanggapin natin bilang tagapagmana ng kaharian o kayamanan ng ating Panginoon Diyos. Sino dito yung naniniwala na tayo tagapagmana ng biyaya ng Panginoon? Amen? Tayo yung tagapagmana. Claim na natin lagi yan, ha? Pero mayroong humahadlang. Like for example, yung mga magulang natin, di ba ba? Kailangan mo munang magtapos ng pag-aaral. Di ba, mga ganun, di ba? Paano ma-receive yung mana? Kailangan mo munang sumunod sa mga ganito. Ganun din ang Panginoon. Diyos maaaring hindi pa natin nasusunod yung requirements ni pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ngayong umaga, nawa, makita na po natin, ha? And then, ngayong umaga, welcome back, Brother January. Salamat sa Lord na kami muna nakita Lord pagpasok. Salamat sa Lord na tutumapos na kabalik na ulit kasama po namin. And kay Bocek. Okay, long time no see. Yung kay Bocek, no? Salamat sa Lord, nandito ka na. Okay? So, sino pa ba yung mga bagong attend o bagong balik? Wala naman na. So, salamat sa Lord. Magaling na rin si Pastor Redo. Kasama na natin ulit. Okay, handa na po ba tayo sa mensahe ni Lord? Amen. So, ngayong umaga ito mga kapatid, tayo pong natin tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Lucas or sa Luke 19:1 hanggang 10. Okay, Lucas 19 hanggang 1 hanggang 10. Basahin po natin sabay-sabay. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao noon ang pangalan ni Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinipag man makita sa Jesus upang makilala kung sino ito.
Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa ipalagak. Kaya patapos siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Zacchaeus at sinabi kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nagayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito sapagkat ang anak din ni Abraham ang tao ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Okay, tayo pong lahat ay mukhang advance yung ating PowerPoint. Okay, tayo pong natin yung mukha at manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa umagang ito na iyo pong pinagkalog mo po sa amin. Salamat po sa opportunity, Lord, na ikaw ay aming makapiling sa pamagitan ng aming mga kapatid, pamilya, kaibigan na nandito ngayong umagang ito, lalong-lalo na sa iyong mga salita. Purihin ka aming Diyos sa mga mabubuting ginagawa mo po sa aming buhay. At salamat po, Lord, sapagkat tunay nga ay ikaw ang Diyos na nagpaparamdam ng iyong pagmamahal sa bawat araw ng aming mga buhay. Purihin ka sa umaga ito at ang karunungan na nagagaling sa iyo ay gawad mo nga sa bawat isang pang hindi lang namin mabasa. Marinig, Panginoon, ang iyong mga mensahe kung ito ay maaming pong maging kalakasan, maging sandata at maibahagi din naman sa iba. Patuloy nga ikaw ang Diyos na maitaas, mapapurihan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Makapupo na po tayo. Okay, so ulit, magandang umaga po sa inyo lahat. So last Sunday, ano po yung message ni Lord sa atin? Give thanks. Magbigay ng pasasalamat. So, balikan na natin ang konti. So, ano po yung tatlong points na binigay sa atin ni Lord nung last Sunday? Number 1, giving thanks to the Lord. Ay nagpapaalala sa atin na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Okay? And then, number 2, yung grab the opportunity. Okay, kapag may pinapagawa sa atin si Lord, gumawa, kung magbalik na pasasalamat sa Lord, i-grab kagad natin. And then yung pangatlo, giving to God is our duty. Christian duty. To give God is our Christian duty. Okay, so mayroong lesson na gusto kong balikan lang kasi hindi ko masyadong na explain sa inyo mabuti last time about doon sa utang na loob. Okay? Ang utang na loob ay ating pong nakagisnan mula pa sa ating mga kanunuluhan. Kaya isa-isang kultura or maging isang tradisyon na pinagpapatuloy po natin hanggang sa ngayon. Na kapag may mga tao na gumagawa ng mabuti sa atin, anong tawag doon? May utang na loob po tayo sa kanya. Nararamdaman po natin, di ba? Na gusto natin na ibalik yung kabutihan na yun. Gusto kong sabihin po sa inyo na hindi po ako against doon. Actually, ito po ay magandang kultura na nagisnan po natin na dapat po natin ipagpatuloy, especially tayo mga mananampalataya. Okay? I encourage you, my brothers and sisters, na ipagpatuloy po ninyo yung magandang attitude na yan. Kaya lang, nagkakaroon ng problema. Saan po nagkakaroon ng problema? Nagkakaroon ng problema na po ito kung hanggang sa tao lang tayo nagbabalik ng utang na loob. Hindi po natin na ibabalik sa Diyos yung mga mabubuting ginagawa o ginawa niya sa atin.
Ngayon ang gusto kong idiklo po doon sa message. Hindi po masama na ikaw ay magbalik ng utang na loob. Gusto ng Diyos yan na ipagpatuloy mo yung magandang attitude na yon, pero huwag naman sana'y makalimutan na magbalik ng utang ng loob sa Panginoon. Hindi hinihintay ni Lord. Actually, ang Panginoong Diyos, hindi niya hinihintay na ibalik sa Kanya yung mabubuting ginawa niya sa atin. Pero bilang isang ambassador, bilang mga witnesses ng Panginoong Jesucristo, dapat matransfer yung kanyang kabutihang iyon sa atin para i-transfer din naman sa ibang tao. Okay? Para makita na kapag nakita nila na nagbalik tayo ng mabubuting gawa sa Diyos at sa tao, ay Kristiyano yan, ay anak ng Diyos yan, ay follower of Jesus Christ yan. Di po ba? Hindi dahil nais ng Diyos, kundi dahil gusto ng Diyos na maging mabuti ang lahat ng tao. Amen? Okay, wala si Pastor Ledo, sabi mo yung grab ng full sheet, hindi yung tenure ni Teateo. Kung nanood ka ng Sunday service po natin, sabi ko nga, yung grab mo yung opportunity na nangangailangan ng simbahan, no? Yung pintong ano yan, sabi ko nga, si Pastor Ledo yan. Kung makikita niyo yung, ang dami kong itong state na ito, actually itong lupang ito ay malalim. Lalong-lalo na itong state na ito. Pero nagpapasalamat ko sa Lord kasi sila Brother Arlen, yung ibang mga tumulong, Brother Jojo, mga kalalagyan po natin, ang dami naming pinuhanan ng panambak ito para tumaas lang ang state na ito. Si Ate Inin, yung aircon sa Sunday School, kasi si Ate Inin, dahil siya yung nag-donate, ginab niya yung opportunity na kailangan ng mga bata ng aircon doon sa Sunday School. Walang isang salita, agad-agad. Di po ba? So mga kababaihan po natin, habang gumagawa yung mga manggagawa dito nung tinatayo sa simbang ito, ginrab din yung opportunity na nagdadala sila ng merienda. Nagluluto ng merienda. Okay? Sa mga treasure Lord po natin, di ba ba, ginrab nila yung opportunity na kahit walang kukwentahin na budget, sumakit ang ulo nila, nagpatuloy pa rin sila na sumuporta sa gawain. So gusto kong pasalamatan lang, no? Gusto kong balikan niyo kasi ginrab yung opportunity. Sabi nga kay Mary ng Panginoon Jesucristo, itong babae ito hindi makakalimutan kailanman. Kaya mga kapatid, i-encourage ko po kayo kapag may mga opportunity na dumating sa buhay ko ninyo, lalong-lalo na po ito'y mabuti, huwag na kayong magdalawang isip. Ayaw niyo na kapag yan. Kasi hindi makakalimutan ng Panginoon. Okay? Yung mga tao. Okay? So huwag naman sana pag may dumating ng mga politiko dito, pagdating ng araw, sino yung nagbabalak maging mayor dito? Barangay Talot. Kapag gumawa kayo ng mabuti, paalala ko po sa inyo, gayahin niyo si Vico Soto. Wala kayong makikita na pinagawa niya sa Pasig na nakasulat yung pangalan niya. Mas magandang hintayin natin yung pasasalamat ng Diyos kaysa pasasalamat ng tao. Amen? Amen. Yun yung pinakamaganda na asamin po natin. Gumawa tayo ng mabuti, huwag tayo magsawa, huwag tayo maghintay. Kasi alam ng Diyos din. Nakikita ng Diyos din. Amen? Amen. So ngayong umaga ito, magpapatuloy po tayo, no? Sa mensahe ng Panginoon. So nakita niyo po siguro yung mensahe kanina, pinamagatan ko na, pwede ba sabihin mo sa katabi mo? Magbago ka na! Magbago ka na! Para bang pag narinig mo, di ba ba, yung salita niya, ano yung pakiramdam natin pag sinabihan kang magbago ka na? Na-open. No, kadala, yun pinaka, madalas, na kapag sinabihan kang magbago ka na-open tayo. Pero dapat bilang isang Kristiyano, dapat pag sinabihan ka na magbago ka na, dapat matuwa po tayo. Bakit? Kasi may mga tao na concern sa buhay mo. Amen? May mga tao pala na nakikita na mayroon kang maling mga ginagawa at gusto niya na ikaw ay magpabuti. Kaya pinapaalalahanan ka. Sino dito yung may nagpapaalala sa kanya na magbago na? Pasalamatan mo yung tao yun. Ha? Pasalamatan mo. Kasi kung wala siya,
baka mauwi sa kawalan. No? Baka maaaring akala mo tama yung ginagawa mo, pero ikaw lang ang nakakaalam na tama. Okay? So, napakaganda, napakasarap to. Kapag may nag-review sa'yo, nagpaalala sa'yo naman yung ginagawa mo, magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa taong yun. Naalala niyo po ba yung slogan na ito? Paki-forward. Change is coming. Sino dito yung pamilya sa salitang yan? Meron po ba? Ito po ay ginamit slogan ng isang politiko. Okay, meron akong 100 pesos dito. Ang sino mang makahula, hati tayo. Hati tayo. Okay, sino? Ayan, si Sir Lily. Duterte. Wow. Mamaya si Sir Lily, pesos po tayo. Okay, si Duterte po. Naalala niyo po ba? Nung time na si Duterte ay tumakbo presidente ng Pilipinas, meron ako dito hinig. Hindi ko pinaisulat kasi baka mamaya sumagot yung nasa ano eh. Nandun sa laptop eh. Ayan po oh. Nakikita po ninyo. Change is coming. Yan yung makikita yung mga poster sa mga poster, ay sa mga wall, sa mga kalsada, o sa mga pag nag-ano sila, namumuliti po sa mga parada. Kaya po, change is coming. Duterte for president. Okay? So, at nakita naman po natin talaga, mga kapatid, na pinanindigan ni Duterte yung kanyang slogan ngayon. Okay? Nakita naman po natin yung pagnanais niya, mga kapatid, na sumpuin, no? Magkaroon ng pagbabago, especially sa illegal drug. Nakita talaga natin. So, ibig sabihin, may pagbabago. Tama? May gustong baguhin, ginagawa. Okay? So, dito tayo, mga kapatid, mag-focus. Okay? Change is the only constant thing in this world. Tanging ang pagbabago lamang po ang tiyak sa buhay na ito. At mabuti ang pagbabago kung ang patutunguhan nito ay kabutihan at pag-asenso. Okay? Ulitin ko po, no? Mabuti ang pagbabago kung ang patungo po nito ay kabutihan at pag-asenso. Like for example, yung dating kuripot ka, gusto mo lang magbago. Asan patungo yun? Mabuti. Okay? Yung dating hindi ka nagsisimba, pero gusto mo lang magsimba, may kabutihan. Tama po ba? Yung dating tamad ka, di ba? Yung dating tamad ka, ayaw mo magtrabaho, pero naisipan mo, gusto mong magbago, nag-apply ka ng trabaho, may kabutihan. Tama? Kung dating ikaw ay hindi sumusunod sa magulang mo, pero gusto mong magbago, mabuti yun. Pero balik ka rin natin. Ha? Yung dating kuripot ka, gusto mo pang maging kuripot pa. Diba? May pagbabago ba yun? Meron. Meron. Pero hindi dahil sa kabutihan. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Mabuti yung pagbabago kung ang patutunguhan ng pagbabago mo ay para sa kabutihan. Okay? Kabutihan. Okay? Dito, mga kapatid, sa message ng ating Panginoong Diyos, sa araw na ito, mga kapatid, susubukan po natin, no, yung makita yung life principles na alam kong narinig mo na, pero siguro ay mahalagang ipaalala po sa atin na kung gusto nating magbago o may mangyari sa buhay po natin, mga kapatid, may gagawin po tayo. Amen? Sino dito yung gustong magbago?
Ha? Sino yung gustong magbago yung buhay po niya? Yung nagsasawa na sa buhay po niya. Pero ang sana panalangin ko, yung pagbabago mo patungo sa kabutihan. Kasi meron talaga, hindi mo maiwasan sa buhay natin sa mundo ito, di ba ba? Na imbis na mabuti yung pagtutunguhan, lalong sinisira yung buhay niya. Opo? May mga kabataan na nawalan ng magulang, imbis na magsumikap para sa mabuti, lalo silang nagpapariwala ng kanilang buhay. Okay? So sana sa umagang ito mga kapatid, nawa yung pagbabago natin ay maging positibo. Paki-forward na po. Yan. Kung bago tayo magsimula, ulitin po natin sa katabi natin, kapatid, magbago ka na. Okay. Anong dapat gawin para makapagbagong buhay? Kaya tuturuan na tayo ng Panginoon. Mahirap minsan, di po ba, na magbago. Okay? Mahirap talaga. Kasi maapakan yung fight po natin, aalis tayo sa comfort zone po natin, ang daming iniisip natin, dati mga apektuhan. Di ba ba? Yung baka mamaya, di ba, gwapo ako, di ba? Lalo akong magpagwapo, baka maapektuhan yung ibang mga babae sa paligid. Hindi ba nag-aalala tayo? Ha? Kaya gusto na natin manatili doon. Okay, number 1, make a decision. Ha? Paano tayo makapagpabago, mga kapatid, yung buhay po natin? Kailangan gumawa tayo ng isang desisyon. Sa buhay ni Zacchaeus, anong desisyon niya? Ano yung ginawa niyang desisyon? Paki-forward. Luke 19 verse 3. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y maliit. Parang ang sakit sa pakinggan yung banda, no? Maliit na lang. Okay, pero yung katotohanan nasa Bible di ba ba? Okay, so anong ginawang desisyon ni Zacchaeus para mabago yung buhay po niya? Bakit nagbago yung buhay niya? Alam niyo si Zacchaeus, nabasa din natin kanina na si Zacchaeus ay isang mayaman. So kung ikaw ay isang mayaman, nung panahon na yun, anong pakialam mo kung dumaan itong si Jesus? Okay? Ano naman, siguro sasabihin ni Zacchaeus. Kasi nung time na yun, maraming naniniwala na Jesus ay Messiah, marami rin siya ay isang tao lang, isang anak ng karpentero, at siya ay isang karpentero din. So yun yung paniniwala ni Zacchaeus dahil sa kanyang estado sa buhay. Siya ay isang mayaman. Nung narinig lang niya na may isang Jesus na dadaan doon sa lugar na yun, sa Jericho, siguro kung ikaw yun, ano naman kung dadaan siya? Ano mapapalako? Pero, ito, di ba? Siya ang nabanggit doon, siya isang mayaman, siya ay maniningil ng buwis. Kung yung background ni Zacchaeus, siya po ay masamang tao. Bakit? Kasi dahil sa kanyang pagyaman, dahil sa pagtingin niya ng buwis, ng sobra-sobra sa mga tao. Okay? Ginigipit niya yung mga tao yung time na yon at humingi siya ng tax nila ng sobra-sobra sa dapat ibayad pa nila. Napakayaman talaga nitong tao ito. So anong desisyon niya? Kasi gusto niya magbago anong desisyon niya? Ito yung ginawa niya, di ba? Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Kayo ba nag-decide na po ba sa buhay mo ninyo? Bakit parang hindi mabago-bago ang buhay niyo? Tinry niyo na po ba na kilalanin pang mabuti ang Panginoong Jesucristo? O hanggang dyan lang sa cross na yan, kilala niyo ang Panginoong Jesucristo? Siya lang yung pinako sa krus para tubusin ka sa iyong kasalanan. Siya lang yung Panginoon, hindi na Panginoon di ba? Panginoon, di ba? Yun na ang tingin mo sa Kanya yung hihingan mo ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Baka hindi mo pa siya nakikilala. Hindi ka pa nag-decide talaga na kilalanin ang Panginoong Jesucristo. Yun yung desisyon, unang-unang desisyon na ginawa ni Zacchaeus
mga kapatid, na kahit sa isang maliit na tao, kahit hindi niya kilala, kahit sa isang mayamang tao, sinikap niya umakyat sa puno para makita at makilala kung sino itong si Jesus. Nag-decide na po ba kayo, mga kapatid? Or maliit pa lang yung pagkakilala niyo sa Panginoong Jesucristo? So, change requires making choice. Hindi sapat, mga kapatid, yung pagbabago na nangangarap ka lang na magbago. Sino dito nangangarap lang na magbago? Sino dito nag-daydreaming na sana magbago na ako? Diba? Hindi sapat yun. Diba? Kailangan mong mag-decide, mga kapatid. Hindi rin enough, hindi rin sapat yung desire mo na magbago, mga kapatid. In order for you to change, you will need to make a decision. You must choose to change, mga kapatid. At ang pagbabago, intentional. Okay? Ang pagbabago, intentional. So, ang tanong ko po sa inyo, pwede bang tapikin mo yung katabi mo, kailan ka magbabago? Ha? Eh kung nagbago na, yung nagsabi sa'yo, dead ma, parang nilalo lang yan, di ba? Parang internet lang. Kung ikaw ay nagbayad na, i-disregard mo itong message. Tama? Kung nagbago ka na, hindi ka mapipikon. Hindi ka magagalit. Di ba? Kalma ka lang. Di ba? Kasi nagbago ka na eh. Nagbayad ka na ng internet eh. Hindi ka na maapektuhan. Tama po ba? Di purihin ng Diyos kung ikaw ay nagbago na. Di po ba? Pero kung ikaw ay hindi pa, magandang tanong yan. Kailan ka magbabago? Kailan mo sisimulan? Kailan mo sisimulan? Kasi aasahan niya bukas o aasahan ko yun. Hindi. Kayo, di ba ba? Dapat sarili niya, no? Makakala nun. You must make a decision. At sarili mo, kailan ako magbabago? Kailan ako magsisimula na magbabago? Kailan ko sisimulan, mga kapatid? Parang isang halimbawa lang yun eh. Gusto mong pumayat. Kailan kaya ako magda-diet? Di ba? Parang gano'n lang yun eh. Di ba? Gusto mong pumayat, gusto mo yung magpagbabago sa buhay mo, pero kailan mo sisimulan na mag-diet? Kailan mo sisimulan na mag-exercise? Huwag lang hanggang daydreaming na tumatakbo ka dyan sa Facebook. 12, di ba ba? At 12 ba dyan, Elliston? Okay, di ba? Hindi dreaming lang ha, hindi yung desire lang. Hindi yung panaginip lang na tumatakbo ka, no? Nag-exercise. Kailangan gumawa ka ng decision. Kailangan mong ano? Okay. So, mga kapatid, plano mo maging mature sa paglilingkod sa Panginoon, kailan mo sisimulan na magbasa ng Bible? Okay? Gusto mo magsimula na mag-serve the Lord? Or gusto mong makalaya sa utang, pero kailan ka magsisimula na magbayad ng utang? Ha? Example lang yan na nangyari sa buhay ko natin. Hindi ko kayo kilala, wala akong alam, hindi ko ba? Ha? Kunwari, wala akong alam. Hindi ko kilala, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaan niyo sa buhay. At nangyayari yan sa buhay ko natin. Bakit hindi mabago-bago ang buhay mo? Bakit hindi ka makalaya sa utang mo? Kasi hindi ka pa nag-decide na magbayad. Di ba? Eh kung mag-decide ka na, pwede mo 10 piso utang mo, pwede piso. Next week, piso ulit. Di ba ba? May pagbabago? Meron. Kasi gumawa ka ng desisyon na magbabago o magbabago. Sana makuha po niya. Huwag niyong tingnan lang yung mga example ko ha. In general, kung ano man yung pinagdadaan niyo sa buhay, bakit hindi na babago yung buhay mo? Kasi hindi ka pa gumawa ng desisyon na baguhin yung buhay mo. Okay? Kaya walang pagbabago. Ganyan na ganyan pa rin. Di ba ba? Katulad ng sinabi ni Josue sa kanyang mga kababayan noong time na yon, Josue 24 verse 14. Walang Josue? Okay, babasahin ko na lang ha. Hindi na ilagay ni Ate Jen siguro. I can tell you that, sabi ni Josue, ayan, wala rin.
ko. Kung ayaw ninyong maglingkod sa Diyos, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. No, sinabi ni Josue yan sa kanyang mga kababayan, mga kapatid. No? At mangyayari lang yung pagbabago, mga kapatid, kapag pinili po natin na mag-decide na ngayon. Hindi po aksidente na magbabago ang buhay ng isang tao. Baka naghihintay kayo lamang ng aksidente. Ay, nagbago ako, aksidente lang. Meron bang nagbago na aksidente lang? Wala, never yan. Mga kapatid, habang buhay, kung hihintayin mo aksidente na magbabagong buhay, hindi mo mangyayari yan. Kasi sinabihan ng Diyos yung kanyang mga kababayan, ha? Kung ayaw niyong maglingkod sa Diyos. Sabi pa nga niya, kalimutan niyo na, sabi niya, yung mga sinasama yung mga Diyosan. Sinabi ni Josue na mag-serve sila kay Lord, sumamba sila sa Panginoon. Gumawa sila isang desisyon. Katulad ng ginawa din natin, di ba? Gumawa tayo ng isang desisyon na hindi tayo nanatili doon sa nakagisnang pananampalataya po natin. Kaya ano nangyari? May nagbago ba? Parang wala nagbago. Ha? Parang wala nagbago. Yung dating mahal mo ang Diyos nung ikaw ay nasa nakagisnan mo pananampalataya, ngayon, may nagbago ba? Kasi mahal mo na ang Diyos dati pa, di mo ba? Walang sino man siguro, kahit ibang mga paniniwala, may Diyos sila. Di ba? Mahal nila ang Diyos nila. Tama po ba? So, anong nangyari? Nung ikaw ay nag-decide o gumawa ng isang desisyon na sumunod sa Panginoon Jesucristo at manampalataya sa Kanya, yung dating mahal mo ang Panginoon, hindi mo lang siya mahal ngayon. Mahal na mahal na mahal mo na ang Diyos. Amen? Kasi naunawaan mo, naintindihan mo yung mga bagay ba. Hindi ka natampururot. Di mo ba? Ibinaba mo na yung pride mo sa Diyos, yan ay nagmamando ng buhay mo. Naintindihan mo yung biyaya, no, mga kapatid, na iba-ibang biyaya. Bakit hindi na tayo hindi ka na nahingit? Bakit siya mayroong ganito? Bakit siya mayroong ganito? Naunawan natin, mga kapatid. So ngayong umagang ito, gusto ko po linawin ulit sa inyo, no, na ang pagbabago ay hindi po mangyayari sa isang aksidente lamang. Kailangan na po nating mag-decide ngayon. Katulad ulit, balikan mo ulit yung crossroad niyan. Alam niyo yung crossroad ulit? Yung crossing. May diretso, may pakaliwa, may pakanan, kung gusto mong mag-decide. So parang isipin mo ngayong umagang ito, kung gusto mong baguhin yung buhay mo, gusto mong gumawa ng decision sa buhay mo, ilagay mo yung sarili mo doon sa gitna. Kung ano yung decision mo, mga kapatid, doon ka humarap. Okay? Dapat ganoon. Kung saan yung decision mo, doon ka humarap at dumiretso. Hindi yung, dito yung decide mo, magpapatuloy ka, pero pakanan yung punta mo. Kung pabalik yung punta mo. Mga kapatid, ang pag-decide ay kung ano yung mabuti na patutunguhan. Dire-diretso. Hindi yung pagpunta mo dito, ay ang hirap nun, pwede bang bumalik na ako? Nag-decide ka na nasusunod sa Panginoong Jesucristo, mamumuhay sa akin sa kalooban ni Lord, may nanakit sa'yo, sabi na magpatawad ka, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo, ay ang hirap pala Lord, pwede ba bumalik na muna ako Lord, saka na lang. Saka na lang Lord kapag hindi na mainit ang ulo ko. Di ba? O kapag didiretso mo ay humingi ng tulong sa'yo, ay saka na Lord. Diba? Kapag may pera na ako. Diba? Yan yung sinasabi po natin. Kailangan mo mag-decide ngayon, mga kapatid, na kung ano yung decision mo na alam mo mabuti, ituloy mo. Yun ay may pagbabago. Yun yung tunay na may pagbabago, mga kapatid. Okay? So, maraming tao ang nagiging failure sa buhay, mga kapatid. Kasi hindi nila alam talaga kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay ko nila. Nag-decide ka na maging follower ni Jesus Christ,
Diba? Nag-decide kami. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Nag-decide ka na. Pero pabakbak ka pa rin. Hindi ka makamove on. Diba? Yung poging yun, sinaktan ako. Diba ba? Hindi ka magalit ka pa rin. Diba? Yan yung sinasabi po natin mga kapatid. No? Kailangan mo mag-decide yun. Kasi maraming tao yung nag-reveal sa buhay bilang isang mananampalataya. When you decided to follow Jesus Christ talaga, maniwala ka. Napapabuhin ni Lord yung buhay mo. Sisirain ni Lord yung buhay mo. Yung lumang buhay mo at gagawin niyang maganda yung buhay mo. Amen? Amen? Tandaan po natin mga kapatid na kapag hindi tayo nagdesisyon at dahil natatakot tayo kung ano yung magiging kahinatan nito, mga kapatid, walang magiging pagbabago sa buhay po natin. Para bang isang tao. Ano alam ba marinig mo sa isang nanay na lang, no? Nanay. O kapag pag nangihiram ka ng pera, wala akong pera. Diba lagi natin yung narinig yan, diba? Wala akong pera. Nakarinig na ba kayo nun? Naipahingin naman pambili ng milk tea. Wala akong pera. Na? Okay. So, halimbawa lang yun, no? Kadalasan binabanggit mo lang. Kapatid, kung hindi tayo mag-decide na tapusin yung salitang iyon, habang buhay mananatili tayong walang pera. Kasi yun yung, ano natin eh, mindset po natin eh, na kahit may pera ka, ano lagi mo sinasabi? Wala kang pera. Tama? O, di ba, alam nyo? Alam na, yung mga kabataan dito, pag sinabi natin, wala akong pera. Ang totoo, meron yan. Ang ibig kong sabihin ng dito na, huwag mo naman abusuhin ni nanay mo, tatay mo. Alisin yung mindset na yan. Kasi kung sasabihin mo kahit may pera ka habang buhay, wala kang pera. Kapag humingi ka, alam niyo na, kunwari kapos talaga sa budget, naipang pambili ng milk tea. Itong 20. Bakit 20 na? 50 milk tea. Bumili ka ng iced tea. Hindi mo nabanggit yung wala kang pera, di mo ba? Ha? Meron bang anak ng Diyos na walang pera? Hindi ako naniniwala. Ha? Tingnan yung bulsa niyo. Tingnan yung bag niyo. Sino dito yung walang-wala talaga naman yung bag niya? Yung bulsa niya? Wala? Meron? Lahat? Siguro, no? Or maaaring wala ngayon kasi kapag nagsisimba ka, iniiwanan mo yung pera mo. Yung wallet mo sa bahay. Hindi, ang totoo talaga mga kapatid. Kung hindi ka magbabago ng pananaw sa buhay, kahit 1,000,000 pa yung laman ng bulsa mo, hindi magbabago yung buhay mo kung mananatili ka lagi na wala akong pera. Dapat yung pananaw po natin para magbago yung buhay natin, may pera po. Kasi nakakalungkot eh. Di mo may mga tao na may pera naman, laging sinasabi walang pera. Hindi nagiging masaya. Walang kagalakan sa buhay. Dapat kung ano yung meron ka, mo ba, ipagpasalamat mo sa Diyos at magkalak ka. Kasi meron kang pera. Amen? Nakakalungkot naman, ikaw ay tagapagmana ng karya ng Diyos, pero wala kang pera. Kaya natutunan ko rin, ito, bilang isang Kristiyano, hindi dahil sa pinagyayabang o mayaman ako, no? Kapag ako'y pumupunta sa palengke bumili ng kangkong, pag sinabi ng tendera, 15 pesos po isang tungkong. Anong kadalasang sinasabi natin? Wala bang tawad? Hello? Ha? Kasi nakasanayan natin yun eh. Di ba ba na kahit kayang-kaya natin, bilhin yung kangkong na worth 15 pesos, humihingi pa tayo ng tawad. Pero dahil kapag nag-decide kami, magkano po yung 15 pesos? Pwede bang 15 na lang? Hindi, ibig sabihin, tinako ka na ni Lord. Nag-iintindihan mo na yung 15 pesos na yon, maaaring 5 piso lang o piso lang yung tubo nung nagtitinda.
Nakuha niyo po ibig kong sabihin? Mga kapatid, binago na ni Lord yung pananaw mo sa buhay na hindi ka na nabibigatan. Masaya ka, mga kapatid, na bumibili kahit walang tayo. Hindi ko sinasabi huwag na tayong tumawa na, ha? Pero kung kaya mo naman, maintindihan mo yung paghihirap, especially yung mga nagtitin sa mga kalsada dyan, hindi ka nagtatawa kasi may pera. Hindi man malaki, pero kaya mo yan. Hindi dahil sa mayaman ka, pero tumutulong ka. Amen? Tumutulong ka dun sa nagtitinda. Okay? So, nakuha niyo po, sana may natutunan po tayo, no? Yung pagdedesisyon, mga kapatid, na hindi intentional. Kasi kung mananatili ka, mga kapatid, yun yung sinasabi natin, no, sa pagsisimba din. Hindi nagbabago yung buhay mo. Kasi kapag inaanyaya ka magsabi ka, ano yung natin sinasabi, masama pakiramdam ko eh. Masama pakiramdam ko. Ang kadalasan nangyayari, di ba? Ano mangyayari sa buhay mo? 5 years, 10 years, magiging ganun yung buhay mo. Na sana from day 1 na inaya ka o gumawa ka ng isang magandang desisyon, naranasan mo na sana yung pagbabago na nangyari kay Zacchaeus. Number 2, take an action. After na tayo gumawa ng decision sa buhay po natin para magbago, kailangan mayroong action. Lucas 19. Ayan, mali pa rin na paglagay ng Joshua na Joshua 24. Ang baunay po yan. Sa Lucas na lang. Lucas 19, after na point number 2. Sige pa. Lucas 19 verse 8. Tatay mo. Wala. Ayan. Ayan. Take an action. Okay? Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ibibigay ko po sa mga may hirap ang kalahati ng kayamanan. At kung ako'y may sinadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. May action po ba? Meron. Yan ang sa ating buhay bilang sa mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Meron tayong decision pero walang action. Puro salita. Wala sa gawa. Ano yung sabihin yun? Christian sa nguso. Hanggang sa labi lang yung pagiging Kristiyano. Dapat yung pagiging Kristiyano po natin kung gusto natin magbagong buhay talaga. Katulad ng example ko kanina, hanggang kailan ka, mababaw dun sa utang kung hindi mo sinisimulan na magbayad ng utang. Okay? Hanggang kailan ka magiging healthy, huwag natin mataba, healthy, kung hindi mo sisimulan na magdahil. Okay? So, mahalaga, mga kapatid, madalas naghihintay tayo sa Diyos para baguhin tayo. Nakalimutan po natin, ito yung nakakalimutan ng mga tao, na tayo ang hinihintay ng Diyos na magbago. Okay? Hindi miracle na bigla nang magbabago. Katulad ni Paul, di po ba? May action pa rin na ginawa si Paul. Nung time na yon, nung nag-decide siya, na dati siya isang persecutor ng mga Kristiyano, pumapatay sa mga Kristiyano nung time na yon, yes, ang Diyos nagpakita sa kanya, ang Diyos nagparamdam sa kanya. Pero hindi totally na si Paul mismo, mga kapatid, yung nagbago. Hindi si Lord yung nagbago sa buhay niya, kundi mayroon siyang action na gagawin. Kailangan niya dumaan sa mga persecution, dumaan sa mga trial, dumaan sa mga problema. Kasi yun ang problema sa atin, iba, na natatakot tayo mag-take ng action kasi hindi natatakot tayo magiging kahihinatnan ng ating pagbabago. Diba madalas kung tayo nagsisimula bilang isang Kristiyano, nagpunta tayo sa simbahan, paglabas natin ng simbahan, nakita ka ni kumare, ni kumpare, ni kapitbahay, natatakot ka, baka kung ano sabihin sa'yo, pasin-pasin ka pa yan. Diba?
Oh. Naranasan niyo ba yun? Mga? Normal po yan. Sabi mo sa kanabi mo, normal yan. Ha? Gumawa ka ng desisyon, di ba? Na magbagong buhay. Magbaguhin talaga. Mamuhay at ng kalooban ng Diyos. Anong gagawin mo? Hanggang doon na lang? Kailangan may action. Kahit ano pa yung kahihinat na yan. Magpapatuloy ka. Kasi hindi po pwedeng magbago, mga kapatid. Never na magbago kung hindi ka masasaktan. Kaya sabi ko sa inyo, normal po yan, mga kapatid. Aayusin mo Lord yan. Parang isang cabinet, ang gulo. Tatanggalin mo muna lahat ng laman yan para balik ng isa-isa. Meron ba magulong cabinet na maayos mo, andun pa rin yung mga kanan? Diba, anong gagawin mo na? Tatanggalin mo isa-isa. And then, babalik mo isa-isa. May hirap. Di ba ba? May nasayang na oras. Pero after nun, magiging maayos. Nakukuha niyo po ibig sabihin, may action. Kailangan, mga kapatid, ang pagbabago intentional din. Walang paglago kung walang pagbabago. Okay? Walang paglago kung walang pagbabago, mga kapatid, at walang pagbabago kung walang mawawala. Okay? Walang pagbabagong walang mawawala at walang mawawala kung walang sakit. Okay? Kung walang sakit. Kung gusto natin na lumago, mga kapatid, kung gusto nating lumago, ay kailangan i-let go po natin yung mga bagay na nakasanayan po natin. Huwag nating hawakan, kailangan nating pakawalan. Diba? Kung gusto mo ng bagong unan, di ba? I-let go mo yung unan mo na puro laway na. Diba? Gusto mo yung pababa, meron ba dito hanggang ngayon? Diba? Gusto mo yung amoy, diba? Hindi ka makatulog. Amoy na yun. Pero gusto mo talaga magkaroon ng bago di ba? Pero hindi mo nililet go yung nakasanayan mo. Sa tingin niyo may pagbabago. Yung comfort zone mo, di ba? Yung nakasanayan mo, nililet go mo. Naalala ko ito, no? Masakit para sa akin bilang isang tatay. Nung nagsisimula, kailangan gusto na magbago yung buhay namin, yung pamilya po namin maging lingkod ng Panginoon. Every Sunday, maliliit pa yung mga sila dyan, maliliit pa yun. Inaaway ko si Sister Maggie talaga. Sabi ko, linggo na lang na makakatulog yung mga anak mo ng mahaba, gigisingin mo pa para magsimba. Okay? Nakuha yung ibig sabihin sa mga magulang dito. Yung Monday to Saturday, kasi minsan Saturday may mga pasok pa rin yung mga bata Monday, gigising ng umaga. Monday to Friday, gumigising na ng madaling araw yan para pumasok. Sunday, gigising mo pa. Anong nakuha niyo po doon, mga kapatid na lesson? Kung mayroong sakit, di ba, na nararamdaman, kasi makikita mo na kahit Sunday, gigising ng umaga para magsimba. Ano yung resulta ng pagbabagong yun? Kung yung mga batang ito ay hindi mo ginising at nakinig ng salita ng Diyos, maaaring itong mga batang ito ay nakikinig ng salita ng sanlibutan ito. Kaya sabi ng Panginoon nila, hanggat bata pa, turuan mo sila ng salita ng Panginoon Diyos. Parang seryoso kaya. In-example ko lang po yun. Marami pang mga halimbawa sa buhay po natin. Na parang bang Lord, diba? Ang sakit naman. Ayaw ko Lord. Ayaw ko i-let go ito. Diba? Sunday na lang, gigising pa ng maaga. Oh. Dahil sa paggising mo dahil, parang isang bata din, no? Na baby. Sino yung mga baby dito? Diba? Sa baby, pagkapanganak, maraming injection yan. Diba ba? Tayo mga magulang, parang ayaw natin pa-injectionan kasi iiyak yung bata kapag in-injectionan. Yun yung pananaw natin. Gusto natin mabago itong
katawan ng itong batang ito na lumaki, na malusog, malakas, hahayaan mo na makita na masaktan panandalian, pero malusog ng malaki, lumalaki itong bansa. Okay? So mga kapatid, kung gusto natin magbago talaga, mga kapatid, meron kayo tayong kailangan pakawalan. At walang pagbabago kung walang iwanan, mga kapatid, no? Kailangan, mga kapatid, masarap, no? Masarap ang bawal, pero kailangan nating pagdesisyon ng iwanan kung gusto nating magbago. Masarap matulog, di ba ba? Kung gusto mong maging mabuting Kristiyano, gigising ka ng maaga. Kagaya ni Sakeo, kaya Sakeo, makikita po natin sa kanyang ginawang action, kung gusto mong makita sa Jesus, mga kapatid, yung action na yun, mayroon siyang gagawin. Gusto niya magbago, aakyat siya ng puno. Na kahit pagtawanan pa siya, aakyat siya. Sino dito yung handa? Ha? Handa na masaktan sa sasabihin ng ibang tao, masunod lang ang Panginoong Jesucristo. Kaya ba natin yan? Uwe, totoo. Handa kayo. Kami dati sinasabihan kami mga monghe. Sa black namin, no? Si Marily, Bochek. Bakit? Nung kami sumusunod sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kailangan namin mag-decide. Kailangan namin mag-take ng action. Panindigan kung ano po yung sinasabi sa Bible. So dahil kami mga Kristiyano na, kapag mayroong mga party, di ba ba? Sino Marily, hindi kami nakikijoin talaga, di ba? Pero kami ay nakikisalamuha pagdating sa pagiging kapitbahay. Hindi kami isnabero, di ba ba? Pero kami ay sumusunod. Hindi namin papakinggan, hindi kami masasaktan kung ano sasabihin. So dati nakikipag-inuman, hindi na ako nakikipag-inuman. Sino madalas na nito? Monghe na, nagbago na yan. Praise the Lord, hallelujah na yan. Ano ba? Ano ang mapapala mo sa pansamantala? Pero yung buhay mo pa rin, hindi ko sinasabi, iwasan nyo ha. Di ba ba? Kailangan pa rin mga pagpanindigan, take an action. Na kahit marami kang maririnig na masakit na salita, kahit minsan tatakot ka pa, di ba? Sa side ko, ulitin ko po rin. Well, ako yung unang Kristiyano sa side ng nanay ko. Maraming persecution sa kapatid ko, di ba? Sa mga pinsan ko, bakit ang na-brainwash daw ba ako? Di ba ba? Hindi. May masarap na patutunguhan yung ginagawa nating action kung ito'y ayon sa kalooban ng pagtandaan ko yun. Para memory na lang na ipagpapasalamat mo. Magandang patotoo pagdating ng araw. Kung gusto mo magbago talaga ang buhay mo mga kapatid, take an action mga kapatid. Number 3, ano po yung before yan, Lucas 19, kaya tatakbo siya ng una sa Ananias na magkakit sa puno. Pero yun, di ba yung action ni Zacchaeus, di po ba? Ang yaman-yaman niya, tinitingala siya sa lugar na iyon. Pero, hindi niya inantala kung ano yung sasabihin ng mga tao na nandoon. Inunahan pa. Di ba, nakita ko niya, di ba? Inunahan pa niya yung dadaanan ni Jesus para makaakyat siya ng malaya doon sa puno at makita niya na malinaw ang Panginoong Jesucristo. So dapat ganoon ito. Number 3, lastly. But for God. Yeah. Kasi hindi naman talaga natin kaya pagbago dito kung mag-isa. Walang magbabago, mga kapatid, kung walang mag-guide ko sa atin. Walang mag-review sa atin. Kaya sabi ko kasi kanina, kung may nag-review sa inyo, pasalamatan ninyo. Kung may nagsasabi sa inyo mali yung ginagawa mo, pasalamatan mo. Okay? Ang sabi sa number 3, ask God for God's help. So marami ang pumupusya, pumahamak kay Zacchaeus dahil sa kanyang trabaho at maging sa kanyang ginawang paglapit sa Diyos. Lucas 19, verse sige pa. Hindi rin nilagay ito. Basahin ko na lang sa Lucas. Doon sa bilang, pag-backward na lang po doon sa pinaka-main verse po natin.
Okay, sa main verse. Okay. Yan, okay. Okay, so, ask God for help, mga kapatid. Nung sinabing ayan, pagtapat ni Jesus sa lugar na yun, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Personally ba magkakilala si Zacchaeus at si Jesus Christ noong time na yun? Close ba sila ni Zacchaeus? Hindi po sila close. Hindi sila magkakilala. Kaya tumakbo si Zacchaeus, di ba, para makilala niya si Jesus Christ. Yung pati mukha, hindi pa niya kilala talaga kasi first time na dumaan si Jesus Cristo doon sa lugar niya. Tingnan niyo, nangyari, di ba? Sinabi ng Jesus Christ, bumaba ka agad sapagkat kailangan tumuloy sa iyong bahay. Next po. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus, tuwag-tuwag, tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Yan, di ba? Ang sabi, lahat ng nakita nito ay nagbulong-bulungan. So yung mga Martes pa lang, hindi lang sa panahon pa na natin ngayon, no? Kahit nung time ni Jesus Christ, uso na pala. Di ba? Nagbulong-bulungan, nakituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Ano yung pinaka-nakita po natin yun? Gusto niya na marinig mismo ang sasabihin ng Panginoong Jesus sa kanya. Gusto niya na humingi ng tulong kung paano magbago yung buhay niya. Agad-agad, sabi, di ba, nung sinabi ni Jesus, agad-agad tuwang-tuwa na tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Tayo po ba? Tayo ba'y nagagalak kapag nababasa po natin salita ni Lord? Kapatid, tayo ba'y nagpapakumbaba na humingi ng tulong sa Diyos? Kapag lumapit tayo sa Lord talaga, ito na po yung katotohanan, marami po yung magpe-persecute po sa atin. Marami po yung huhusga. At kung ano pa yung mga negatibo na marinig po natin. Kaya mga kapatid, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Never tayong gumante kung anong ginagawa nila sa atin. Hilingin natin, Lord, ano yung gusto mong gawin ko sa mga tao ito. Hintayin mo kung ano sasabihin ni Lord. At hindi sasabihin ni Lord na gumanti ka. Ang sasabihin ni Lord sa'yo, relax ka lang. Ako ang maghihigante. Okay? Anong gagawin mo? Magpakita ka rin ng pagmamahal. Yun yung tuturo sa inyo, Lord. Love your enemy. Love your neighbor as you love yourself. Hindi natin sunod. Kasi kung sarili lang natin, gusto natin magbago. Kapag nakanti lang yung tenga natin, ano yung mangyari sa atin? Gusto na natin sumulit ka na. Di ba ba? Kung sarili lang natin gusto na natin magbago. Anong paraan para makapagbago talaga tayo? Hindi tayo susugod. Ask for God's help. Okay? Kapag narinig mo na yung salita ng Panginoon, narinig mo na yung tinig ng Diyos sa puso mo, ano mangyayari? Hindi ka gagawa ng isang bagay sa sarili mo lang. Susundin mo ang Panginoon. Yun yung tunay na pagbabago. Yung dating siga ka, tigasain ka na ngayon. Tigalalaman ka na lang ngayon. Diba? Yung dating siga. Ako siga ako dati. Kalaro ko yan sa basketball si Brother Ernel. Alam niya yan, di ba ba? Nakikipag-away ako yan sa basketball sa Facebook. Pero ako nakakilala sa Panginoon. Tigalaban na lang ako sa bahay. Tigaluto, tigasundo, kung gano'n, kung ginagawa. Tigasunod, kung sasabihin ng asawa ko sa sermon. Pero hindi pa rin ako perfecto, di ba? Pero andoon yung pagnanais mo na magbago. Amen? Andun pa rin. Kasi hindi tayo perfect. Pero huwag na sana natin gawing reason. Basta hindi ako perfecto. Kaya kung hindi dapat mag-reason yun, no? So, hingin natin sa Lord. Kasi kapag hiningin natin sa Lord yung tulong, hindi magkakamali si Lord yung ipapayo sa Lord. Amen? Amen? Kasi kung tao ka hihingi ng tulong, ano sasabihin sa'yo? Bakit mo ibabalik pa yung mga
na kulimbat mo? Bakit mo pa ibibigay ang kayamanan mo sa kayo sa mga mahihirap? Diba? Yun ang sasabihin ng mga tao. Di ba ba? Kaya nung si Lord yung pinakinggan yan, sabi ni Zacchaeus, Lord, ibibenta ko kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahirap. At kung may nadaya man ako, ibabalik ko ito ng makaapat na beses. Amen? Yun yung tunay na pagbabago, mga kapatid. Kasi ang pagtutunguhan noon, kabutihan. Hindi para sa sarili mo, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, sa ating pagninilay-nilay, katulad tayo sa kayo, mga kapatid, sa kabila ng kanyang pagkakasala, inamin niya pinagbigyan, buong lumapit sa Diyos. At sa panahon po natin ngayon, tayo ay nagkasala, lumapit tayo at humingi tayo ng awa at habag sa Panginoong Diyos. Ang sabi sa awit, last verse po, wala rin awit? Meron? Kaya awit 145:17 to 18. Matuwid, basahin natin sabay-sabay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang tao, pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Nakuha niyo? Lahat ng tao. Hindi pumipili ang Lord na bigyan niya ng awa. Lahat. Kaya sa umaga nito, mga kapatid, ano man yung meron ka na nagawa o pagkakamali sa buhay mo, gusto mo nang magbago, ano yung number one? Make a decision. At yung decision, nawa ngayon na. No? Asap na. Di ba ba? And then yung pangalawa, after mag-decide, take an action. Hindi ba pwedeng decide ka lang, pero wala kang gagawin. And then number 3, para makapagbagong buhay ng totoo, hilingin po natin yung tulong ng Panginoong Diyos. Tayo po natin yung muko at manalangin. Ama namin Diyos ng mga pangyarihan, salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga reminders po sa aming Panginoon. Tulungan mo kami na magsimula nga sa tunay ng pagbabago na kailangan namin harapin, Panginoon, kung ano yung dapat namin harapin. Magtiwala kami sa iyo. Katulad ni Zacchaeus, Panginoon, hindi niya, Panginoon, inalintana kung siya'y maghirap sa kanyang gagawing pagsunod sa iyo. Sapagkat ayon doon sa salita na aming nabasa, na sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Zacchaeus, ang kaligtasan ay dumating sa sambahayan ito. Mga kapatid, yung pagbabago po natin, hindi ka lang ikaw yung makaka-benefit doon, kundi yung mga tao sa paligid mo, especially yung pamilya mo, kaibigan mo, kapag-anak mo, kapitbahay mo. Kaya mga kapatid, hilingin natin sa Diyos ang tunay ng pagbabago na bumula sa Kanya. Lord, thank you so much. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang mensahe na sa Panginoon. Dalawa, sa bawat isa sa amin, ano man yung pinaplano po namin ng pagbabago, ay magawa na po namin na mayroong gawa, Panginoon. At hingin ng tulong na nanggagaling sa ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palagpakan po natin, Panginoon. Amen. Thank you po dun sa message na napakagandang message po. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Basahin po natin yung ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7 hanggang 8. Sabi po, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa.
Yun, upang sumagana kayo para sa mga mabuting gawa. Yan. God loves a cheerful giver. Yan. Lagi po tayong nare-remind din, Lord, na matuto po tayong magtiwala sa Panginoon. Dahil kapag nasunod po natin yung utos ng Lord, mararanasan po talaga natin yung masaganang pagpapala na nagmumula sa Kanya. Gusto lang po ng Lord na i-challenge tayo. Hindi po kailangan ng Lord yung pera natin dahil ang Diyos po ay mayaman. Gusto lang niya pong i-challenge tayo kung tayo po ba talaga yung tapat at matututo magtiwala, wala pong takot, wala pong pag-aalinlangan na ipagkaloob po sa Panginoon yung para po sa Kanya. Marami na pong nagpatotoo na nagkaloob po para sa Lord, last money na nila, binigay po nila para kay Lord, pero hindi po sila binigo ng Panginoon. Patuloy pa rin na sinagot ng Lord yung kanilang mga problema, lalo na po sa financial po nilang mga problema. Kaya kung nais po natin na pasaganahin po tayo ng Lord, hindi lang po sa financial, kundi sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, ay ibalik po natin sa Panginoon yung nararapat po para sa Kanya. Amen. Praise. Kaya tala po natin ang ating mga kaloob, mga kapatid. Sama-sama po natin awitan ng ating Panginoon na I'm trading my sorrows. Maraming salamat po muli, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord, na patuloy po, Lord, na tapat, na nakakalaw na kanilang mga tayo sa offering. Salamat po dahil patuloy po na nabubuksan po ang aming puso at isipan, Lord, na kapag po ikaw may kagalakan na nagkakalaw para sa iyo, Lord, ay patuloy mo po kami i-bless mo po ang bawat isa. Patuloy nga po, Lord, na salamat po sa mga may trabaho, sa mga may hanap buhay. Patuloy mo po itong pagpalain, Lord God. At yung mga kanilang pinagkaloob, Lord, ay balitin mo sa kanila ng siksik, ibig at nag-uumakaw na pagpapala. At awa po, Lord, marami po ang mga tayo sinofering dito sa iba't ibang gawain na dito sa simbahan. Maraming salamat po at kapalooban mo ng karunungan at nagkapag-ingat ang tayo sinofering dito. Muli, Lord, maraming salamat. Muli na pagpalain mo ang bawat isa. At pinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na pagpuling pasasalamat sa mga Lord Jesus. Praise. Ayan, inanayan ko po muli ang bawat isa na tumayo at sama-sama po natin awitan muli ang Panginoon.
Katulad nga po ng message sa sermon kanina, yung mga ways para tayo po ay makapagbago ng ating buhay. Make a decision, take an action, and lastly, ask for God's help. Because alam naman po natin sa sarili natin na hindi natin mapagtatagumpayan ang ating mga ninanais kung wala si Lord sa buhay natin. Aminin na natin na tayo ay mahina kung wala si Lord sa tabi natin. So in the mighty name of Jesus, we will proclaim His victories, His blessings. We will speak goodness over our lives, loving our enemies, and everything else. Pagkatnaan mo po kaming muli, Panginoon. We seek your kingdom, your face, Panginoon, your Holy Spirit. You have all eternity. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of faith.
wonderful name of the Lord. Praise. Okay, mga kapatid, nawa may blessing na natanggap tayo sa Panginoon na alam ko mahirap magbago, pero naniniwala ko na kapag ginawa po natin yun, ay biyaya yung kapatid mo. No? Yung buhay ni, pwede paano natin ang konting echo na masyadong praise. Okay, so nawa may natutunan tayo doon sa buhay ni Zacchaeus. Mahirap mag-decide, no? Mahirap mag-take ng action at pamimigay niya yung kanyang kayamanan. Pero wala namang imposible dahil lumapit siya sa Panginoon. At ang tunay na kapayapaan, kagalakan, ay hindi sa mga material na bagay, kundi yung blessing na naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay tinumukot na natin. Lord, maraming salamat po sa aming mga natutunan. Salamat sa iyong mga salita. Hindi man kayamanan yung aming pong susurrender sa iyo, Panginoon, yung aming pagdidesisyonan kagaya sa kayo. Maaaring iba-iba, Panginoon. Yung pumahad lang. Sumasagabal, Panginoon, kung bakit hindi kami tuluyang makapagbagong buhay. Lord, hindi ka nag-expect po sa amin naman na agad-agad magbago yung buhay po namin. As long as, Lord, may ginagawa po kami, kahit maliliit na hakbang patungo sa tunay ng pagbabago, ay malulugod ka, Panginoon. Basta, Lord, yung decision na po namin, Lord, ay susunod na sa iyo. Pamumuhay ng ayon sa iyong kalooban. Na hindi kami dapat matakot sa gagawin namin decision as long as ito yung kalooban mo, Lord. Hindi na dapat namin, Lord, tingnan kung ano yung mangyayari. Sapagkat lahat ng mabuti kinalulugdan mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tutugon sa lahat po, Panginoon, ng amin pong mga pangailangan, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang po salita, hindi lamang po pangarap, hindi lamang po gandang isip yung pagbabago, Lord. Maipakita naman namin, Panginoon, yung gawa, Lord. Sapagkat ang pananampalataya na walang gawa ay inaktiunan mo sa isang patay, Panginoon. Walang makikita yung mga tao na pagbabago sa buhay po namin, Panginoon. Walang makapagbibigay, Panginoon, ng conviction din sa kanila na magbagong buhay. Kaya Lord, sa amin pong paggawa ng decision, tulungan mo kami, Panginoon, na gumawa ng action, Lord, upang makapagbigay kami ng blessing sa iba, Panginoon. Makita nila yung kabutihan mo sa aming mga buhay. Kaya Lord, huwag kami matakot na lumapit sa iyo. Lord, ilagay mo sa aming mga puso at isipan. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat at ikaw ang tunay na nalulugod sa aming pagbabagong buhay. Kaya hindi mo ipagkakait, Panginoon, kung kami ay hihingi ng tulong sa iyo upang makapagbagong buhay. Salamat, Lord, sa mga tao na babaguhin mo na, Panginoon. Mag-decide ngayong umagang ito, Lord, na babaguhin na yung buhay, Panginoon. Susunod at mamumuhay sa iyong kalooban. Maniniwala, Panginoon, na may napakagandang plano na naghihintay sa aming pagbabago. Sinasabi mo po sa amin ngayon, tama na. Yung naranasan ng mga Israelite people, Panginoon, na hindi sila nagbago, Panginoon. Sila'y nanatili. Binabalik-balikan yung kanilang dating buhay kahit sila'y alipin, Panginoon, ng ibang mga lahi. Lord, bigyan mo nawa ang bawat isa ng kalayaan.
nakalaya, Panginoon, sa kinagisnang pamumuhay, nakasanayang pamumuhay, mga bagay na ayaw bitawan, kaya hindi makapagbagong buhay. Lord, paramdam mo po sa amin, na sa aming pag-let go, Lord, ng aming mga nakasanayan, ay may mas maganda kang ipapalit, Panginoon. Higit pa, mas maganda pa, Panginoon, na buhay ang nag-iinay sa amin. Hindi lamang sa mga material na bagay, Panginoon, kundi ang mga bagay na magbibigay po sa amin ng kapayapaan, mag-alis sa amin na maalalahanin at mga kinatatakutan sa buhay. Sapagkat, Panginoon, kung kami nasa sa iyo, kami ay nasa loob na yung kalooban, yung perfect plan, Lord, yung perfect timing, yung assurance, Lord, na makakaranas kami ng tunay na kaginhawaan sa buhay, Panginoon. Salamat po aming Diyos at patuloy na bigyan mo kami ng lakas. Harapin, Panginoon, ano man yung kahihinan ng pagbabago ito. Naniniwala po kami na Ikaw ay aming kakampi, Panginoon. Ikaw ay hindi mag-iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, we thank you, Lord. Salamat po sa pagkilos mo at gagawin mo sa buhay ng bawat isa katulad ni Zacchaeus, Lord, na hindi lamang, Lord, na Ikaw ay nagdako sa aming mga puso, Panginoon, kundi Ikaw ay nagdako sa puso ng mga tao sa aming mga paligid, Panginoon, katulad ng nakuha ni Zacchaeus. Huwag kami matakot mawalan, sapagkat ang nasa panig mo ay hindi mawawalan. Yun yung pinangako mo, Panginoon. Salamat po ang kinin na po namin, Lord, yung katagumpayan ng mensahe ito sa aming mga buhay. And we thank you also, Lord, sa victory. Nawa, Panginoon, nasa proseso kung nakalabas na po sa MRI department, Lord, Sister Maggie, naway nasa mabuti na siyang kalagayan, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo sa mga pangailangan. Salamat po sa napagandang plano mo para sa kanya, Panginoon, at sa buong pamilya. Maging sa bawat isa na nandirito ngayon, Lord, hindi ko man alam ang kanilang mga pinagdadaanan, but Lord, we ask, Lord, your mercy, Panginoon, yung pagtugon mo sa pangangailangan financial, yung pagtugon mo sa mga kagalingan, na mga karamdaman na meron sa aming mga katawan, katatagan sa buhay ng bawat isa sa mga pinagdadaanan sa mga problema, Lord, at lagi mong ilagay sa aming mga puso at isipan na kami kasama lagi sa tagumpay, Panginoon, na naging tagumpay mo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi kami magagapi, hindi kami matatalo kung kami ay nasa kalooban mo, Panginoon. Salamat po muli at pagpalain mo rin ang mga kapatid namin sa ibang bansa. Ayagapin mo, abutin mo rin sila ng iyong mga pamilyang kamay, yung favor, yung comfort, kapag sila nangungulila, Panginoon, kapag sila natatakot sa future. Nawa, Panginoon, ikaw ang Diyos na pumagita sa relationship ng bawat isa at kami magkain sa Panginoon sa isang layunin, isang mithiin na ikaw ay maitaas sa simbahan ito, Panginoon. Hindi ang aming pagsariling kabuntungan. Ikaw ang Diyos na mapapurihan, mapasalamatan at maluwalhati. Kapayapaan, kagalakan, mga pagpapalang nagmumula sa iyo ay maranasan ng bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.
God bless you all. Magkaroon po tayo ng kawan.